his treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns his face away as wounds which mar the chosen one bring many sons of glory. Behold the man upon a cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death, his resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. His wounds have paid my ransom. Sa 1:14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri pinapasalamatan ko po namin sa oras na to. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagbabay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa panibagong linggo. Salamat po sa panibagong online worship service. Ikaw na po sana ang mag-guide God sa magbibigay ng mensahe. At nawa po yung mga taong makikinig ay may isa buhay nila, Lord God. Nawa po ay patuloy niyo pong ingatan ang lahat, Lord God. Mahal na mahal ko po namin dito po ang aming samantalang sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nais ko lang magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay at sa buhay ng aming pamilya. Siguro kulang yung word na pasasalamat upang i-express ko kung gaano kami pinagpapala ng Diyos. Una sa lahat, salamat sa trabaho na ipinagkaloob niya kasi alam nyo, marami akong naging obligasyon na dapat kong tugunan. Nung nagsimula yung pandemic, kailangan kong marami akong
dapat bayaran. So, dahil accountability ko yun, kailangan kong bayaran ang napakaraming mga obligasyon na ah, halos wala na akong sinusweldo, pero kailangan kong um, bayaran yung mga obligasyon na yun. Kaya salamat dahil until now, marami pa rin akong binabayaran, pero dahil dun sa aking trabaho ay kahit papano ay natutugunan ko yung mga obligasyon na yun. Alam ko na hindi naman gusto nung mga tinulungan ko yung nangyari dahil sa pandemic. Pero naintindihan ko rin sila dun sa kanilang sitwasyon. Pero yun nga, kailangan ko ring mag-produce dahil accountability ko yun. Kailangan kong gumawa ng paraan para matugunan yung mga pangangailangan yun. Pero salamat sa Diyos nga dahil binigyan niya ako ng trabaho na hindi katulad nga nung iba na talagang na-lay off, nawala ng mga ng business. So maraming salamat pa rin sa Diyos dahil meron pa rin siyang ibinibigay sa akin ng mga means para matugunan ko lahat yung mga obligasyon na yun. Pangalawa, tagal ko na sinasabi to doon sa church na gusto ko na talagang mag-retire dahil yun nga, hindi lamang siguro doon sa pandemic dahil kumbaga nagsasawa na rin ako ng pumasok araw-araw, pero talagang napakabuti ng Diyos kahit dahil nung panahon ng pandemic, lumabas yung aming restructuring program. So, nung Mayo, kasi nga nung magsisimula ng pumasok, naisip ko nga, sabi ko, pag hindi pa lumabas at iuubusin ko na lang yung leave ko, kailangan ko na talagang mag-retire dahil unang-una napakahirap talagang pumasok sa araw-araw na magko-commute ka, na kailangan mong mag-commute, lalo na ngayon hanggang ngayon wala pa rin kaming public transport dito ng mga jeep. Meron yung mga UB pero malayo yung pupuntahan mo. Kailangan pumunta ka dun sa terminal. Pero salamat sa Diyos dahil nung Mayo ay lumabas yung aming restructuring program. At yun nga, na-abolish yung item ko. Sa halip na siguro dun sa iba, syempre nalulungkot dahil mawawalan sila ng trabaho. Ako naman, natutuwa dahil baligtad dun sa aking kaso dahil pag-retire ko, kahit papano ay may matatanggap ako na kaunti pa napabaon mula dun sa opisina. Pero dumating yung time na abolish nga yung position, pero hindi agad-agad na ipinatupad yon. So pagdating ng September, na-approve na yung aming guidelines. Pero ang masakit doon, nung i-implement na nag-file ang aming Employees Association ng TRO, yung Temporary Restraining Order sa korte upang ipatigil yung implementation nun. So, syempre, yung hirap nga ng pagpasok, yun nga yung lagi kong kinakatakot kasi mai-expose ka sa virus at sa marami pang tao na hindi mo alam kung infected ba sila ng virus. So, ang tagal nung paghihintay, yung bang alam mong nandiyan na pero hindi mo pa makuha dahil nga may mga hindrances pa. Pero salamat dun sa itinuturo ng Diyos na in God's perfect time talaga ay ipagkakaloob niya. At yung value ng patience kasi kailangan ka mag-intay kung ano yung magiging resulta nung hinain na TRO ng aming Employees Association. Although syempre masakit din para sa amin kasi meron kami mga kaopisina na maaapektuhan gawa ng hindi sila maa-absorb. Pero dun sa kaso namin na gustong-gusto na naming mag-retire, tinugon ng Panginoon yung aming panalangin. Kasi siguro mga 2 weeks ago ay naglabas ang korte ng denied yung TRO. So ngayon ay i-continue na yung implementation ng aming retirement program. At
last 2 weeks ay kinausap din kami ng aming administrator at pinapili kami kung kailan namin gustong mag-retire. So, yun. In a few weeks ay totally magre-retire na ako. At salamat sa Panginoon dahil, yun nga, ibinigay niya lahat, answered prayers, ibinigay niya yung aking mga kahilingan. Kasi unang-una, napakahirap pumasok. At pangalawa, siguro dahil sa tagal na rin nung aking paglilingkod sa gobyerno, kailangan ko na rin mag-retire at makafocus naman ako dun sa ibang mga bagay na gusto kong gawin. So personally, talagang nagagalak ako dahil alam ko siguro after ng pandemic na to, merong ituturo ang Panginoon na mga dapat kong gawin sa ministry at sa iba pang mga bagay na hindi na ako maaabala at magkakaroon na ako ng sapat na panahon. So salamat ng lahat sa lahat ng ito na patuloy na ginagawa ng Panginoon sa akin at sa aming pamilya dahil patuloy siya na pinoprotektahan ang bawat isa sa amin sa COVID at sa iba pang mga karamdaman. So lahat ng yan ay biyaya na mula sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat pero sa kabutihan niya ay nagkakaloob siya ng kanyang mga biyaya sa bawat isa sa atin. So ang encouragement ko lang sa atin, patuloy na magtapat tayo sa Panginoon at alam ko na yung ating mga nais, yung ating mga kahilingan ay ipagkakaloob niya in God's perfect time katulad ng ginawa niya sa aking buhay. So, purihin ang Panginoon at patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. When those trials come, my human nature shows a thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. Thank you, Lord, with each trial I feel inside, that you dare to help lead and guide me away from wrong. For you promise, and Lord, that with every testing, that your way of escaping easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shows the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. Thank you, Lord,
long I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. For when those struggles come, my human nature shows the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord, my Lord. Magandang araw ng pagsamba mga kapatid. Bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga probisyon na natatanggap namin sa araw-araw, sa kaligtasan mula sa mga sakuna. Nalulungkot kami para sa mga ibang naging biktima ng bagyo at yung patuloy na nahihirapan dahil sa pandemya. Ngunit kami ay nagtitiwala at may pag-asa na isang araw ay iyong pahihintuin ang mga epekto ng mga kalamidad at ang pandemyang matagal nang nagpapahirap sa amin. Alam namin na mayroon kang dakilang dahilan upang payagan na mangyari ang mga bagay na ito, at bilang mga mananampalataya hindi kami magsasawang manalangin sa iyo at magtiwala, sapagkat alam namin na ang panahon mo ay perpekto. Tumutugon ka sa tabang panahon. Ang kailangan lang namin ay magtiwala ng lubos at ipasakop ang aming mga sarili sa iyo. At sana mabasa namin ang mensahe mo sa amin sa pamamagitan ng mga kalamidad at pandemya na nangyayari sa amin, upang kami mismo ay magkaroon ng pagkakataon na maunawaan ito ng lubos at magbunsod sa amin upang lalo kaming magtiwala sa iyo. Patawad po sa lahat ng aming kahinaan, sa lahat ng aming pagkukulang, sa mga kakulangan namin ng pagtitiwala. Tulungan mo kami upang maging karapat-dapat sa iyo. At sa umagang ito ng aming pagsamba, iyo po kaming linisin, bigyan mo kami ng kaunawaan, bigyan mo kami ng pagkakataon upang maunawaan namin ng lubos ang iyong mensahe, at iyo pong tulungan ang tagapagsalita upang madala niya ng maliwanag ang mensahe mo para sa bawat isa sa araw na ito. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang unang talata na batayan ng ating mensahe ngayon. Sa unang Pedro, kabanatang 5, talatang 6 ay ganito ang sinasabi, 6 hanggang 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagbasa natin ng Kanyang banal na
salita. Ah, sa umagang ito ay nais ko sanang bigyang pansin natin ng patuloy bilang pagpapatuloy nung mensahe nung nakaraang Huwebes. At ito ay may kinalaman sa suffering o yung paghihirap na ating nararanasan. Sa mga naririnig ko sa mga balita ay maraming mga tao ang nagtatanong kung bakit sunod-sunod ang pagsubok na kanilang naranasan. Halimbawa na ay doon sa Batangas, nitong pagpasok ng taon ay pumutok ang Bulkang Taal. Pagkatapos ay hindi pa sila nakakabawi ay pumasok naman ang pandemya. At ngayon habang may pandemya ay sunod-sunod naman ang kalamidad. Sa isang ordinaryong tao ay marahil hindi niya maiwasang hindi magtanong na bakit ganito? Ano ang malaking kasalanan namin para kami ay maparusahan ng Diyos? Kaya maganda na atin itong pagbulay-bulaya nang sa ganun maging maliwanag sa atin ang lahat at nang mai-focus natin ang ating kaisipan, ang ating sarili dun sa tamang mga desisyon na dapat gawin batay sa pagkaunawa natin kung ano ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Sa banal na kasulatan, particular sa New Testament, doon sa Lucas 1:26, sa Lucas 1:26-38, ay binabanggit doon yung pagpapakita ng anghel at pakikipag-usap kay Maria tungkol sa kanyang magiging role sa kapanganakan ni Jesus. Kaya naman, kung babasahin niyo yung kabuuan ng istorya, ay mamamangha kayo dun sa naging tugon ni Maria. Kaya siya ay hinahangaan ng lahat at katunayan may mga sekta na nananalangin sa kanya. Ngunit bago tayo mapunta sa ibang usapin tungkol sa kahalagahan ng kanyang buhay, ay unang dapat nating tingnan ay yung napakamapalad si Maria sapagkat of all the women during her time, siya ay sininggle out ng Diyos para ipanganak ang matagal nang hinihintay na tagapagligtas ng buong mundo. At yung role na ibinigay sa kanya ay hindi madali, no? Kaya nakakamangha yung kanyang sagot sapagkat sa proseso ng pag-single out sa kanya ng Diyos bilang magiging ina ni Jesus, ay nangangahulugan ito ng pagsusuko niya ng kanyang sarili para dun sa assignment na ibinigay niya at pagtalikod niya sa mga maraming kaabalahan sa buhay upang magampanan niya ng maayos yung tungkulin na iniatang sa kanya ng Diyos. Alam niyo, si Maria ay isang simpleng babae nakatira sa isang maliit na Galilean village
na ang mga tao ay halos magkakilala lahat. At tandaan natin, gaya ng paulit-ulit natin pinag-aaralan, sa pagtanggap niya ng assignment na yon, alam naman ng lahat na siya ay dalaga. No? Kaya imagine niyo na lang kung ano ang iisipin ng lahat kung kanilang makita na unti-unting lumalaki ang tiyan ni Maria. So, mai-imagine nyo kung ano yung mga physical, psychological effect kay Maria nung pagtanggap niya nung assignment na binigay siya ng Diyos. So sabi ko kanina, ito'y nangangahulugan ng pagsusuko niya ng maraming bagay sa kanyang buhay upang makasunod sa kautusan ng Diyos. Isa pa dito ay yung in the process of pregnancy, kung malaman ng kanyang kasintahan na si Joseph. So ang mga posibleng mangyari noon ay sapagkat hindi pa alam ni Maria na nagpakita rin kay Joseph ang anghel, yung posibleng sila ay magkaroon ng break up at hindi magkaunawaan at tapusin ang kanilang relasyon. At ang hindi niya lubos maisip doon ay ano ang sasabihin ni Joseph tungkol sa kanya, samantalang siya nakilala ni Joseph bilang isang simple at malinis na babae. Maniniwala ba si Jose sa kanya? So yun ay mga agam-agam ni Maria, ngunit nagwagi ang pagsunod sa Diyos kaysa doon sa mga bagay na personal sa kanya. Mas pinahalagahan niya yung utos ng Diyos kaysa doon sa kanyang nararamdaman at kaysa doon sa mga posibleng maging consequence nung pagtanggap niya ng assignment. Pero nakakatuwa ang response niya doon sa anghel, no? Bilang isang tao, parang ang kanyang response ay hindi pangkaraniwan sapagkat ito ay punong-puno ng pasasalamat sa halip na pag-aalala o pagkatakot, no? Ang sabi ni Maria, ang awit ng papupuri ni Maria, sabi doon sa Lucas 1:46 hanggang sumusunod, yung mga pasimulang talata ang aking babanggitin. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang aking abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Sa gitna ng kanyang takot at pag-alala, ang naghari sa kanya ay ang pagsunod sa nais ng Diyos na maging papel niya sa kapanganakan ni Jesus, at yung kagalakan niya na maging ina ni Jesus. Sa kabila nung mga sinabi kong agam-agam niya ay nangibabaw ang pagpapasalamat niya sa Diyos sapagkat siya ay pinili nito sa isang napaka-importanteng role na dapat niyang gampanan para sa kaligtasan ng mundo. Kaya ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay na kasiya-siya ay mas mahalaga
Kaysa dun sa mga bagay na ating kinatatakutan. Ang ibig kong sabihin, mas mahalaga na mas mag-focus tayo dun sa significance ng buhay kaysa dun sa mga nararanasan natin na mga pagsubok, na mga hirap, na mga problema. Madalas kasi ay kinakain tayo ng problema, tinatalo tayo ng problema, at tayo ay hindi makakilos o makapag-isip ng tama. At kahit tayo ay mananampalataya, ay suddenly nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos. No? Nagkakaroon ng focus tayo sa mga bagay na ibinibigay ng mundong ito kaysa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. And based on that, yung kahalagahan ng buhay ay nakakalimutan natin, sapagkat sabi ko nga, nangingibabaw sa atin ay kung ano yung mga dumarating sa ating buhay. Naiiba si Maria, no? Marahil isa nga sa dahilan kung bakit siya pinili ng Diyos ay dahil sa pagiging malinis ng kanyang puso, pagiging maliwanag sa kanya ng ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. At ito ang ating matutunan sanang gayahin. Ano ang assignment na ibinibigay sa atin ng Diyos na madalas ay ating natatanggihan sapagkat marami tayong kailangan pakawalan o isakripisyo. Kailan natin pinili ang kahalagahan ng buhay kaysa doon sa kasiyahan ng buhay? Madalas tayo ay biktima ng mga ganyang kahinaan. At maganda na ating paulit-ulit na bulay-bulay ng banal na kasulatan doon sa istorya ni Maria upang makita natin na sa gitna ng mga suffering ay mas yayakapin ko o yayakapin natin yung pagmamahal sa Diyos, yung pagtitiwala sa Diyos, yung ang pag-asa natin ay hindi mawawala sapagkat alam natin na tapat ang Diyos at kailanman hindi niya tayo pinabayaan. May isa pang puntos na gusto kong linawin. Yung aklat ng Zacarias ay isa sa mga hindi pamilyar na libro sa Biblia, no? Baka nga marami sa atin yung hindi pa nabubuklat yung aklat ni Zacarias, no? Ang aklat na ito ay mahalaga sapagkat nagtuturo ito sa atin ng tinatawag na Christocentric principle. Nang ibig sabihin ay yung mga nalalaman natin tungkol sa Diyos, tungkol sa mga anghel, tungkol sa kay Satanas, tungkol sa pag-asa, tungkol sa buong daigdig, at lalo tigit yung tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoon. Yung relasyon na siya yung sentro ng ating buhay. At ang librong ito ni Zacarias ay magandang halimbawa ng pagiging tao ni Hesukristo, ang pagiging Diyos niya, no? Ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagbabalik
mula sa kamatayan tungo sa pagkabuhay na maguli, at ang kanyang paghahari, no? Ang kanyang patuloy na paghahari habang panahon. At doon sa Zacarias 10 ay merong isang partikular na talata na ganito ang sabi sa Zacarias 12:10. Ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat, ay tatangisan nila ito para kaisa-isang anak o anak na panganay. Ano po yung ibig sabihin ng talatang ito, yung Zacarias 12:10? Yung sinasabing pagsibat, ang sabi rito ay ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Yung mga word na pagtingin nila doon sa kanilang sinibat, ayun ay pagpapatungkol doon sa Israel na nireject nila si Jesus, na tinanggihan nila si Jesus, kaya nga siya ay napako sa krus, pero kanya ring sinabi na ang darating na mga henerasyon ng Israel ay tatanggapin siya bilang tagapagligtas. At sa kanyang pangalawang pagdating, yung mga naiwan sa Israel o kaya yung mga remnants ng Israel, yung mga natira pa sa Israel, ay makikilala nila yung Kristo na napako sa krus, at magkakaroon sila ng pananampalataya. At ito nga ay nangyayari na sa kasalukuyan. So, ano ang relasyon nito dun sa aking sinasabi? Mag-focus tayo kay Jesus. Let us put Jesus at the center of our life. Sa gitna ng ating buhay, o at the center of our lives, upang sa ganon ay makapamuhay tayo na hindi nagpo-focus dun sa mga bagay na nararanasan natin na mahirap, kundi dun sa mga bagay na magaganda na nararanasan din natin na bigay ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, kahit mahirap ang buhay, at least nagising tayo sa umaga at mayroon tayong buhay. Kahit na may pandemya, at least marami sa atin yung hindi nagkasakit o gumaling mula sa sakit na ito. Na kahit may bagyo at binaha tayo, ay sabi nga ni Ate Este, ay salamat sa Diyos at buhay pa tayo. Marami tayong dapat ipagpasalamat. So, mas tingnan natin yung kahalagahan ng buhay kaysa doon sa mga suffering na ating nararanasan, at magiging makatotohanan lamang yon kung ilalagay natin si Jesus sa sentro ng ating buhay. Kung ilalagay natin si Jesus sa sentro ng ating buhay,
Ang ibig sabihin nun ay kung tatalima tayo ng may katapatan sa kalooban ng Diyos at uunahin natin siya over the things that we believe are more important to us. Yun ang pinaka gray area ng pagkaunawa natin sa ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng isakripisyo si Kristo dahil lamang ang paniwala natin mas mahalaga yung ating gagawin. At dito ako naniniwala na kaya natin nakikita ang buhay na mahirap ay sapagkat nasa maling pwesto tayo ng pananampalataya. Pero subukan nating ilagay ang ating buhay dun sa tamang pananampalataya. Let us put Jesus at the center. At makikita natin ang malinaw na ganito pala ang pananampalataya. Masarap palang mabuhay kahit sa gitna ng mga pagsubok. Subukan natin itong formulang ito, mga kapatid. Alam kong marami pa sa atin ang hindi nakakasubok nito sapagkat naaabala sila ng akala nila mas mahalagang mga bagay. Let us put Jesus at the center of our lives so that our lives will have significance. Magkaroon ito ng kahalagahan at mas ma-appreciate natin ito because of its significance rather than maunsyami tayo sa buhay dahil ang bibigyan natin ng pansin ay yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kaya mga kapatid, minsan ko pang sasabihin, let us put Jesus at the center of our lives and we will discover the big difference. Ano yung big difference? Mabubuhay tayo na ng isang buhay na kapaki-pakinabang at kasiya-siya dahil si Jesus ang nasa sentro ng ating buhay. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa aming naging pagsamba. Bigyan nawa namin ng pagpapahalaga ang mensahe na aming narinig at maunawaan namin ito sa tamang konteksto ng kahalagahan ng buhay upang mas ma-appreciate namin ito at mas makita namin na ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Patawarin mo kami dahil sa paulit-ulit naming pagkakamali laban sa iyo. At pahintuin mo na po sana ang mga bagyo na dumarating at pumipinsala sa maraming tao. Pagalingin mo na ang buong mundo mula sa pandemya at pagalingin mo rin ang mga tao sa kanilang espiritual na pagkabulok, espiritual na kahinaan. Ituro mo sa aming lahat kung paano ka namin mapapasaya at paano namin itatama ang aming buhay
sa isang buhay na karapat-dapat sa iyo. Dear God, salamat sa mga tao na nagiging dahilan upang mapamahalaan ng aming pamahalaan ang pandemya, ang mga kalamidad na dumarating. Patuloy kang magligay ng mga tamang tao para siyang mga siwa ng ikagaling ng aming bayan. Sana po ay dumating din ang panahon na mas makapili kami ng mga karapat-dapat na tao na siyang gagawa ng mga hakbang upang tumino ang aming bayan, upang maging maunlad, mapayapa at nagkakaisa ang aming bayan. Dear God, idinadalangin namin na yung mga nabahaan ay patuloy mong alalahanin. Hindi namin alam kung in particular kung sino-sino ang bawat isa sa kanila, ngunit nananalangin kami, O Diyos, na sila inyong samahan at tulungan upang sila ay maging ligtas sa kapahamakan at makabawi sa mga nawala na kanilang mga ari-arian. Tulungan mo po ang pamilya ni Jemar, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang magulang upang may ayos nila ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang mga taga-RMB Subdivision, Dear God, sana po ay abutin mo sila ng iyong biyaya, bigyan mo sila ng kaunawaan na ang mga bagay na ito ay nangyayari hindi upang sila ay parusahan, kundi upang sila ay paalalahanan tungkol sa kapaligiran, tungkol sa kahalagahan ng buhay, tungkol sa kung ano ang dapat unahin sa buhay na ito. Salamat at ang aming iglesia, ang aming gusali ng iglesia ay naging sanktuaryo ng mga taong naapektuhan ng nagdaang bagyo. Natupad ang isa sa mga layunin ng iglesia na maging kanlungan sa oras ng pangangailangan. Sana po ay patuloy na maging bukas kami at patuloy naming magawa ang paglilingkod sa pamayanan sa pamamagitan ng aming iglesia, maliban pa sa paghayo at pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Dear God, lahat ng may sakit, sino man sila, lalo na ang mga nakatatanda, ay pagalingin mo po anuman ang karamdaman. Tulungan mo sila sa mga probisyon na kanilang kailangan at masupungan sana nila ang kagalingan at ang mga biyaya na galing sa iyo. Tulungan mo rin ang mga maliliit na bata na inosente sa mga nangyayari sa paligid. Iligtas mo sila sa mga panganib at sana po ay maging responsable ang kanilang mga magulang upang hindi malagay sa panganib ang kanilang mga anak, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Iyo rin pong tulungan ang mga magulang upang makaagapay sila sa mga hamon ng pagpapalaki ng mga anak, lalo na sa aspeto ng pag-aaral. Sa kasalukuyan po, ang sistema ng pag-aaral ay nangangailangan ng teknolohiya, kaya tulungan mo ang mga magulang na ito na masustentuhan ang mga pangangailangan. Bigyan mo sila ng maayos na hanap buhay at ipaunawa mo sa kanila na sa kanilang limitadong kinikita ay dapat mas unahin nila ang mga bagay na mas mahalaga para sa kanilang pamilya, para sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
ilayo mo po sila sa bisyo, at sana po kung sino man ang nagpapagamit kay Satanas upang ang bisyo ay maghari sa kanila, ay sana po ay maging maliwanag na sa kanilang isip na hindi sila dapat magpagamit sa kasamaan, maka-impluwensya sa kasamaan. Dear God, tulungan mo ang mga nasa ibang bansa. Huwag sana nawa silang malagay sa panganib ng pandemya at iba pang mga kalamidad, at sana po ay matupad ang kanilang pangarap doon para sa kanilang mga pamilya na iniwan nila at sila'y nagsakripisyo upang maging mabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. At sana po pahalagahan naman ito ng kanilang mga pamilya, lalo na ng kanilang mga anak, upang hindi masayang ang kanilang ginagawang pagsasakripisyo. Dear God, i-bless mo ang mga sumapit sa karawan ng marami pang masayang karawan ng mahabang buhay. Ganon din ang mga may ipinagdiriwang na mga okasyon. Sana po marami pang okasyon ang dumating sa kanila, at naway ito rin ang magbunsod sa kanila upang paglingkuran ka, at maunawaan nila na ang buhay ay nanggagaling sa iyo. Tulungan mo ang aming iglesia sa lahat ng mga hamon na nangyayari. Salamat sa mga tulong ni Pastor Arce, at sana iyo siyang ingatan at patnubayan doon sa lugar na yon ng Amerika, kung saan malaki rin ang hamon at hindi madali ang buhay. Pagalingin mo rin ang kanyang mga magulang, bigyan mo ng kalakasan, at nawa ay patuloy niyang makasama ng matagal na panahon ang kanyang mga magulang, at pati ang kanyang mga anak at mga iba pang mga mahal sa buhay ay inyo po ring pagpalain. Dear God, kulang ang mga salita, kulang ang isip namin upang isa-isahin kung ano ang mga dapat naming ipagpasalamat, kung ano ang dapat naming hilingin. Ngunit alam namin na nababasa mo ang kaisipan ng mga tao sa iglesia, ang mga kaisipan namin, naming personal, at sana po, O Diyos, kung makakabuti sa amin ang mga kahilingan namin, ito ay iyong tugunin, at kung hindi naman ay maunawaan sana namin na ikaw ay tumutugon sa mga panlangin na makakabuti sa amin, o ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Salamat din sa pag-iingat mo sa bawat pamilya sa panahon ng kalamidad. Nawa po ay makita namin ang mga ito na biyaya mo, na kami ay maligtas sa mga kapahamakan, at nalulungkot po kami at humihingi ng awa na sana iyong bigyan ng kapahingahan sa mga hirap na nararamdaman yung mga taong patuloy na naapektuhan ng mga kalamidad. Sana po ay matugunan ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan, at sa mga lugar na malapit sa amin at dun sa kaya naming tulungan individually or bilang isang simbahan, sana po ay makatugon kami. Dear God, marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling, at ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. God, we praise you. God, we praise you. At ngayon mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa pakikiisa sa pagsamba. Tayo po ay nagpapaabot ng pasasalamat kay Pastor Arce sa kanyang pagpapadala ng isang halaga na makakatulong, na ang intensyon ay makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kaya mga kapatid, pipiliin natin sa ating mga kaanib yung mga pamilya na nahihirapan, may bagyo man o wala, at pagkakasahin natin yung pera para sa bigas at ilang canned goods. Hindi natin mabibigyang lahat at sana'y maunawaan nyo yun. Ang bibigyan lamang natin ay yung talagang kailangan ng tulong, at yung mga nakakaraos naman kahit papaano ay maunawaan nyo sana na may limitasyon ang ating kakayanan. At nagpapasalamat tayo dahil may taong ginagamit ang Diyos upang may sagawa natin ang bagay na ito. And so, pasalamatan natin ang Diyos unang-una, at ipanalangin natin ang pamilya ni Pastor Arce para siya ay at ang kanyang pamilya ay ingatan, patnubayan at patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong mag-ingat sa pandemya. Ngayon namang panahon ng baha, kung meron pa dyan sa inyo, ay huwag kayong magtampisaw sa tubig. Iwasan nyo, sapagkat kung mayroong mga daga dyan sa inyong lugar, ay baka naman kayo ay magkaroon ng leptospirosis. Isa ring sakit na nakamamatay na nakukuha ng tao mula sa ihi ng daga, na posible pagka may baha, naglalabasan ng mga daga. At kung nagtatampisaw kayo sa baha tapos meron kayong sugat kahit maliit lang, pwedeng doon pumasok ang mikrobyo na dala ng leptospirosis. Kaya mag-ingat kayo, lalo na yung mga bata ay huwag niyong paglaruin sa mga baha, upang sa ganon ay hindi na madagdagan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay kung tayo ay magkakasakit. Marami pong salamat at magandang araw ng pagsamba sa inyong lahat. Amen.